yang si Bryce Hernandez, dakuin na ho natin. Ano ba yung video dito? Ito, computer ni Bryce. No? Computer ni Bryce, mga bossing. O game, umpisahan natin. Pinag-aagawan! Ay binibigay sa Senado at hawak pa rin ang kampo ni Yan. Pinag-aagawan yung computer ni Bryce Hernandez or yung laptop ni Bryce Hernandez, mga kababayan. Bakit to? Sabi kasi ni Bryce Hernandez, bago siya pawalan ng 12 oras. Sen, kailangan ko lang hong mahawakan yung laptop ko. Kailangan ko lang pong makita, makolekta yung magiging ebidensya ko bago ako magpangalan nung iba pang mga kongresista at mga senador. Yun yung sabi ni Bryce Hernandez. At pinayagan niya 12 oras. Nandoon, kasama sa 12 oras, kung di ako nagkakamali, yung pagbalik noong GMC na dinali ni Bryce Hernandez, kung di ako nagkakamali, siguro mga nasa 17 milyones yung GMC denali na isinoliho ni Bryce Hernandez. Ngayon mga kababayan, ito, pinag-aagawan, Kongreso, Senado, at ICI, Independent Commission of Infrastructure. Silang tatlo. Sa tingin nyo, dyan sa comment section, kanino dapat mapunta yung laptop ni Bryce Hernandez? Kung ako tatanungin, ICI, Senado, Kongreso, ipakita muna doon sa mga media, ipakita muna, ilabas muna nila sa mga media, para, kumbaga, wala nang kawala. Lahat, yung media, sige, ito po, yung mga pinakita, mga ebidensya, ganito, galing sa laptop, yun na lang i-discuss nila. Di po ba? Ang mga media labas, all out po yan Di ba? Sa mga media muna, bago doon sa tatlo. Anyway, pakinggan natin. dating DPWH Bulacan First Sabi ni Ronnie Pulhencio, ibigay kay PBBM. Wag din, no? Kumbaga para maging patas sa lahat, iisipin ng mga DDS, naku, binigay kay BBM, naku, tatanggalin ni BBM kapag siya ay sangkot dyan, ganun. Wag na, pakita muna, ilabas muna doon sa mga, sa mga media, go! District Assistant Engineer Bryce Hernandez ang computer na naglalaman umano ng tala ukol sa mga nangurakot sa mga flood control projects sa lalawigan. Sino-sino kayang mga senador ang kinakabahan doon sa laptop na yun? Kasi sabi nga ni Bryce Hernandez, pag nahawakan ko lang yung aking cellphone, lalabas ko yung mga ebidensya. Kompletos, recados. Diba? Sabi ni Laila, Almoite Takbas, tama idol, ipakita muna sa mga media. Scoop ng mga media yan, ilalantal dyan, sige. Ngayon, since nandito na, nakita na ng mamamayang Pilipino, game na, saka usisain na. Senado, Kongreso, para pag sinabi, bakit hindi nyo inilabas yung ibang kopya? Bakit ganoon, ganyan? Diba? Matatanong. Kasi sa media pinakita na sa mamamayang Pilipino Di ba? Wala nang kawala, wala nang magde-delete, wala nang magtatanggal kung sino man yung mga pangalan na poproteksyonan nila. Saksi si Joseph Moro. Nitong Sabado, pinayagan si dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez na lumabas sa Senado at kunin ang desktop computer sa kanyang bahay. Laman umano ng computer ang tala ng mga nangurakot sa mga flood control projects sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025 kabilang ang ilang politiko. Doon po sa computer, doon sa mga proponents, may mga ilan-ilan na mga Doon po sa computer, doon sa mga proponents, may mga ilan-ilan na personalities. Sasabihin ko po, meron po mga senador, meron pong mga congressman. Ayan na! Nagkakalabasan na personalities. Yan, sasabihin ko po na meron pong mga senador, meron pong mga congressmen. Ang nagsasalita po, yun, yung abogado po na si Porton mga kababayan. Matalino talaga tong si Porton, Hindi, wala kaming pagbibigyan nito. ICI yata yung napili niya
Senado, ayaw muna. Wag muna! Baka mamaya magkampiyan pala bigla eh. O, baka mamaya yung mga pangalan eh biglang tanggalin, alisin eh. O. Di ba, Kongreso? Ganon din. O, mga kababayan. Tingin ko sa ICI muna nila ibibigay. O kaya ipalabas nyo muna doon sa mga media. Ipakita nyo muna sa media. Ayon sa abogado ni Hernandez na si Attorney Raymond Fortune, pinag-aagawan niya ang computer. Meron pong mga request po Siguro, request namin yan. Hindi pwede. Baka burahin nyo yung mga kapwa nyo, mga senador eh. Oy, dito sa Kongreso, hindi din pwede. Baka burahin nyo yung mga kapwa nyo kongresista eh. Baka ganun, di ba? Tama nga naman yung desisyon. yung Senado na kasi binigyan na po yung Senado ng mga ilang mga dokumento na print out na yung nilalaman ng computer. Ang problema, gusto nilang kunin yung buong computer. May tawag pa umano ng pagbabanta. Pag hindi daw tinurn over yung computer, ay i-withdraw yung pong kanyang parliamentary immunity at hindi po siya irerekomenda na sa Department of Justice para pumasok sa Witness Protection Program. Ang hirap kasi ipagkatiwala yun, mga busing. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, kinakanta na ni Alcantara si Yusek Bernardo at si Saldico. Kumakanta na si Alcantara. O kinakausap yung mga pera na sa table para kay Saldico. Hindi dinawit si Joel at Jinggoy daw. No, we feel that is a threat. Again, hindi po senador ang nagsabi po niyan. Bakit nyo kami ina-arm twist, no? We've already made a decision na ibibigay namin itong computer sa ICI. Ayun nga, doon sa patas. No, sa gitna. Doon ibibigay yung computer. No, para wala. Mga kapwa namin, mga kongresista to. I-delete mo yan, tanggalin mo yan. Pwedeng mangyari ho yun. Di naman siya isa. Mga kapwa namin kung senador to. Delete mo yan, tanggalin mo yan. Sa ICI nga naman, yung binuo ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero wag niyo pong kalimutan yung yung suggestion ko, baka marinig niyo tong vlog ko, makaabot sa inyo to. Pakita niyo sa media. Tapos sa kanyo ibigay sa kanila. Because minandato ng ating Pangulo yan eh. Pwede naman yan mag-exchange sila ng mga dokumento. But remember that insofar as the Senate is concerned, Sinisubukan Pero tingin ko sa talino ho ito, mga kababayan, nito pong lawyer ni Bryce Hernandez, sa talino niya, tingin ko nakopyahan na nila yan. May kopya na sila. No? Meron ng pinaglagyan. Ito, mga importante to. Ilagay mo to dito sa isang memory. Ilagay mo ito sa isang lagayan para hindi mawala. Kung hindi man nila ipakita sa publiko, tayo ang magpapakita ng publiko, di ba? Imedya na lang para taong bayan. Ang may hawak, sabi ni Ronnie Fulgencio. Totoo. naming hinga ng pahayag ang Senado kaugnay nito. Pero sabi ni Senate Surgeon at Arms, Retired General Mau Plus, hindi raw natuloy na ibigay ni Hernandez ang kanyang computer sa Blue Ribbon Committee dahil sa payo ng kanyang abogado. Nasa kustodiya pa rin ang kampo ni Hernandez ang computer. Sina Senate President Tito Soto III at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson ang ipinatawag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa mga manumalyang flood control project. Very inquisitive. Bakit paano? Ay, hindi, maraming tanong eh. Bubugsisi. All three commissioners, especially the chairperson. Hiningi raw ng ICI ang minutes ng meeting ng small committee na bumuo sa 2025 budget. The original sin is Congress. Kung wala nag-insert, walang paglalaro yung mga district engineering offices. Okay. We're mulling on the idea na mag-usap yung House at saka yung Senate. Mag-self-restraint pa kami. Huwag kami mag-insert. Si Lacson nagsumite naman ang mga ebidensya ng mga modus sa likod ng mga manumalyang flood control project na una na niyang isinuwalat. Ayon kay Senator Soto at Lacson, ibibigay nila sa ICI ang lahat ng mga ebidensyang makakalap ng Senado kasama Okay. Yan. na yung mga ebidensyang ibinigay ni dating Bulacan Engineer Bryce Hernandez. Hinundin na naman ng chairman ng ICI na si retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. ang mga ulat ng malawakang pagsira at pagtatamper ng mga opisyal na dokumentong may kinalaman sa mga flood Mayayari kayo dyan. control projects ng mga tauhan umano ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Hindi lamang raw ito pagharang sa ginagawang investigasyon kundi pag-atake sa karapatan ng publiko. Correct.
Alam nyo mga kababayan, yung doon na nga lang po sa sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Talo tayo doon. Alam nyo kung bakit? Gusto makita ng mamamayang Pilipino yung mga ebidensya, gustong marinig ng mamamayang Pilipino yung mga tao na nagpapatunay o tatayong testigo laban kay Sara Duterte sa ating vice presidente. Tapos ano ginawa nila? Wala. Dismiss daw ho. Dehins daw po pwede. Mga bossing. Bakit? Ayun, anong ginawa nila? Inilagay nila doon sa archive ho, mga kababayan. Di ba? Oh. Yari. Pero, dahil nga po ang bagong Senate President, si Tito Soto, gustong-gusto niyan na mailabas sa archive yung impeachment ni Inday Sara Duterte. Kaya ho, baka lumabas pa din yan. Magkabotohan man, mukhang this time, sapat yung numero nila na magkabotohan para ilabas sa pagkaka-archive yung impeachment. Di ho ba? Posible. Ngayon ho, mga kababayan,